Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay tatalakayin natin yung tungkol sa Statement of Contributions and Expenditures. Yung kung tawagin natin ay SOSE. Ito po ay isang mahalagang bahagi ng batas tungkol sa pondo ng kampanya sa Pilipinas. At paano po ito nauugnay sa posibleng pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na mangampanya. Kasama na ang konteksto ng akusasyong ginawa ni Ramil Madriaga laban sa kanyang dating bossing na si Vice Presidente Sara Duterte. So, bago ang lahat, simulan po natin yung batayan, no, ng batas, itong SOSE. Una, kailangan po nating malaman kung anong batas ang nagpapatakbo sa mga kinakailangan ng SOSE sa Pilipinas. May dalawang pangunahing batas po dyan. Ang unang-una po ay yung Republic Act 7166. Iyan po ay batas sa reforma sa eleksyon noong 1991. Ipinag-uutos ng batas na to na lahat ng kandidato at partidong politikal, manalo ka man o matalo ka sa eleksyon, ay kailangang maghain ka ng makatotohanan, no, na statement of expenses, yung expenditures mo, yung contributions ng mga tumulong sa iyo sa nakaraang eleksyon. Saka magsasampa sa Commission on Election. Siyempre, sila yung may jurisdiction sa iyo. And that should be filed within the period of 30 days pagkatapos ng eleksyon. Okay? Pangalawang batas na involved dito sa SOSE, yung Omnibus Election Code. Ito namang Omnibus Election Code, pinupunan niya yung kakulangan ng Republic Act 7166 sa pamamagitan po ng pagtukoy ng tiyak na pagkakasala sa eleksyon na may kinalaman sa pondo ng kampanya, tulad ng labis na paggasta at maling pagsisiwalat na parehong direktang nauugnay sa pagsunod sa SOSE. Okay? So far, no, ang mukhang nasita rito, unang-una si Chis Escudero. Tapos mukhang na-dismiss yata yun. Pangalawang nasita dito si Senator Marcoleta. Ito, medyo ongoing pa yata, no? At pinasasagot pa si Senator Marcoleta doon sa bakit hindi niya dineklara yung mga contributors niya nung nakaraang senatorial election. So sa SOSE, ano ba yung mga kailangan, no, na ilagay at sundin para sa wastong yung statement, no, of contributions and expenditures? Doon dapat na maglista ng lahat ng tulong na tatanggap, no? Kahit galing sa isang individual, galing sa isang organisasyon, galing sa isang partido, kahit ganino galing yan, no? Ang lahat ng gastos dapat ng isang kandidato noong nakaraang kampanya na siya ay tumakbo ay kailangang ideklara yan ng maayos at may katotohanan dapat yung deklarasyon, ha? Ibig sabihin, yung lahat ng nagbigay sa iyo, lahat ng halaga, magkano ang halaga ng bawat taong nagbigay sa iyo at ano ang layunin ng bawat gastos. Yan, importante yan. So, sabi ko nga kanina, within 30 days, no, pagkatapos ng eleksyon, ay dapat magsampa kanyang SOSE. At yan ay hindi nyo po pwedeng baliwalain. Yung mga kandidato, hindi nyo pwedeng baliwalain yan. At hindi basta sampan lang na o sumite lang na sumite. No? Dahil dapat tama yung sinasabi mo. Kapag hindi mo tinupad yan, hindi ka nag-comply, no, may kahihinatnan ka, no, sa ating gobyerno, lalo na sa COMELEC. At yan, dapat may pirma din yan, no? Dapat pirmahan ng kandidato mismo
yung form, no? At para tiyakin siyempre, no, na may katotohanan, no, talagang tunay na totoo yung mga deklarasyon, statement dun sa yung statement of contributions and expenditures. Kaya dapat pirmahan mo yon. Otherwise, kung hindi totoo yun, you may be held liable for the crime of perjury. Diba? Okay, so perjury yan. No? Kaya nire-require under oath, may signature mo yon. So bakit po pinagbabawal yan, no, na dapat sundin mo yung requirements na magsumiti ka ng SOSE. So pag yan, hindi mo sinunod yan, ay itinuturing yan na maling gawain ng isang kandidato nung nakaraang eleksyon, diba? At yan ay pwedeng mauwi sa kaso or maging disqualified ka to hold public office. Hindi lang disqualified to hold public office, no? Perpetual yan. Ibig sabihin, habang buhay, hindi ka na makakapagtrabaho sa gobyerno. Kahit janitor, janitress, hindi ka na pwedeng bigyan ng pwesto kasi nga, nagsinungaling ka no? At tumanggap ka ng donasyon tapos hindi mo naman na dineklara sa iyong SOSE. Okay, so pero kung minor mistake lang but hindi ka pwede ding magkaroon lang ng kaparusahan na fine yan, 10,000 or even more than 10,000 pesos. Pero kapag napatunayan na very serious yung intentional yung violation mo, perpetual disqualification yan. At hindi ka na talaga makakahawak ng pwesto, kahit anong pwesto sa ating gobyerno. Dapat, sasaulitin ko, dapat kumpleto yung detalye, no, doon sa SOSE, lahat ng tumulong sa iyo, lahat ng gastos mo sa kampanya ay dapat ideklara mo. Kung hindi mo idedeklara at nagsinungaling ka dyan, abay ikaw ay mapaparusahan, no, ng disqualification to hold public office at pwede ka pang kasuhan ng perjury. Okay? Pangalawa, yung isa pa dyan, baka mamaya kaya tinitingnan yung total amount of expenditures mo dyan, baka mamaya lumagpas ka dun sa sa itinadhana, no, yung itinakda ng ating batas na dapat within that frame lang ng expenses ang gagastusin mo. Kasi may nakalagay sa ating batas na palagay mo 5 piso or 10 piso ang bawat ulo na pwede mong gastusin, no, sa bawat tao. Pero kapag sumobra ka doon, madi-disqualify ka doon. Pag lumagpas yung mga itinakdang halaga na dapat mong gastusin sa bawat botante. Ayan, may higpit din niya. Kaya si E.R. Ejercito ng Laguna, medyo nagkamali siya doon na sumobra ang gastos, na-disqualify tuloy siyang governor nung araw. Nakakapanghinaya kasi very popular siya, binoto siya, gustong-gusto siya ng tao, kaya lang nasilipan ng sobrang paggasta sa eleksyon. Okay. Itong SOSE, may kinalaman to, at yung mga donasyon ng mga pogo na hindi na idedeklara sa SOSE, dito papasok yung paksa natin tungkol doon sa bagman. Yung bagman, ibig sabihin, yung taong naghahatid ng pera. Tagahatid to ng pera, no? Hindi basta pera, no? Limpak-limpak ng pera na nakolekta siguro sa isang illegal na pamamaraan, kaya hindi dinidiretso sa bangko, dinidiretso directly sa isang tao. Itong si Ramil Madriaga na nagsasabing dating bagman ni Vice Presidente ay nag-akusa siya sa isang affidavit, no? Na ang kampanya po ni Vice Presidente noong 2021-2022 election ay pinondohan raw po ng pogo. At may aligasyon pa tungkol sa drugs na nagbebenta. At siya daw ay naghahatid ng malalaking halaga ng pera sa utos nito. Mabigat na akusasyon to ha. Ito hindi pa naman napapatunayan. Aligasyon pa lang to ni Ramil Madriaga na siya yung bagman at itong hinatid niyang pera ay galing sa mga illegal activities. Ngayon, kung ang mga akusasyong ito ay mapapatunayang totoo, direktang makakaapekto to sa pagsunod, no, sa Statement of Contributions and Expenditures.
sa dalawang paraan. Pag mali o hindi kumpleto yung SOSE mo, na kung ang pera ay nagmula doon sa Pogo at Droga, ay man ako, mabigat to. At hindi mo isinama yun, pera na yan, sa pinanggalingan ng pera na yan, sa SOSE, maliwanag na paglabag po yan, no? sa ilalim ng ating batas, no? Na nakatadhana yan doon sa mga regulasyon tungkol sa pangangampanya. Yung labis na paggasta, no, ay pinagbabawal yan. Lalo-lalo na kung hindi mo na isama lahat yung ginastos mo doon sa statement of contributions and expenditures mo, ay mayroon kang haharaping kaso na tungkol sa labis na paggasta at pagbabawal na mangampanya, no, ang ginagamit mong pondo ay galing sa isang donor na hindi mo naman dineklara pala doon sa statement of contributions and expenditures. Itinago mo, hindi makita yung donor doon, okay? So, itong si Madriaga, actually, kasalukuyang nakakulong to sa ibang kaso tungkol sa kidnapping, no, na maaaring makaapekto sa kanyang katapatan sa mga prosesong legal. Sa ngayon, ang mga akusasyon ay hindi pa napapatunayan at walang pampublikong impormasyon tungkol sa maling gawain sa SOSE o nakahandang proseso ng COMELEC laban kay Vice President Sara Duterte. Yung pagkakakulong ni Ramil Madriaga, tungkol sa kidnapping case yun na isinampa ni Harry Roque, no, laban sa kanya doon sa kinidnap daw niya yung ilang inchik na pamilya doon sa Bataan. Nagalit si Roque sa kanya kasi parang iskwilin siya tungkol doon sa mga land grabbing cases ni Roque sa Bataan na balak yatang gawing Pogo hub doon sa Bataan. Kaya kinuha niya yung lupa, magtatayo ng Pogo doon si Roque. Yun ang aligasyon ni Ramil Madriaga. Okay, so alam niyo po yung SOSE na yan ay pundasyon ng katapatan at pananagutan sa eleksyon sa Pilipinas. Yung failure to comply with that ay merong serious consequences yan sa ilalim ng ating batas, no? Kabilang yung pagbabawal na mangampanya ng sobra-sobra, mangampanya ng hindi mo naman dineklara, yung pinanggalingan ng gastos mo. So dito, yung akusasyon ni Madriaga, kung mapapatunayan, ay maaaring gamitin bilang dahilan ng pagbabawal ng mga kampanya batay sa paglabag sa SOSE. Ngunit kailangan ito ng patunay sa pamamagitan ng formal na prosesong legal. Lahat ng opisyal ng gobyerno, kabilang si Vice Presidente Duterte, ay may karapatang malinis, no? Hanggang sa mapatunayang may kasalanan, no? Okay, so dapat hayaan natin din tumakbo yung prosesong legal dito upang magpatuloy yung patas na tingin ng batas sa lahat ng napagbibintangan na lumalabag sa ating mga patakaran pagdating sa eleksyon, no? Bago tayo gumawa ng mga konklusyon. So ngayon dito kasi may presumption of innocence tayo, di ba? So hanggang di napapatunayan na may katotohanan ng bintang kay Vice President Sara, siya dapat ay presume innocent. Okay, bago tayo magtapos, gusto ko pong batiin ang isang regular na tagapanood natin dito sa ating YouTube channel na si Kit Detros. Merry Christmas sa iyo, Kit. At ang asawa niya ay si Lalay Abala na nagtapos ng abogasya sa Ateneo Law School, no? Nagtatrabaho sila ngayon sa Singapore. So si Kit at si Lalay, at binabati ko kayo ng Merry Christmas at binabati ko din kayo sapagkat malapit na sila manganak si Lalay, no? Malapit na manganak si Lalay. So congratulations, no? Sa malalapit na pagsilang, no, ni Baby Toledo. Toledo ang apelyido niya, di ba? Toledo, okay. Tama, Toledo. Si Baby Toledo ay malapit nang lumabas sa ating mundo, no? So, excited ang mga parents, no?
si Kit at si Lalay. So magandang gabi sa inyong lahat. Attorney Bueno, law and the law, learn the law, know your